sunod-sunod na aksidente at disgrasya sa kalsada, ang hot topic ngayon, lisensya. Maraming araw sa mga driver sa daan hindi qualified na mabigyan ito. Sabi ng Department of Transportation o DOTR, mas hihigpitan na ang pag-issue ng mga lisensya sa mga driver ng pampubliko at pribadong sasakyan. Pero ano nga bang sinasabi ng batas tungkol sa pagkakaroon ng lisensya? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, sa batas ba natin, sino ang mga pwedeng kumuha ng lisensya at ano ang requirement? Well, para sa mga Pinoy, kasi actually ang mga foreigners pwedeng mag-apply, napakadaling mag-apply for a driver's license. Unang-una, dapat ay 17 years old. Marunong magbasa at magsulat sa Filipino and or English para mga kandidato lang natin sa eleksyon. Dapat ay merong student driver's permit for at least 1 month, physically and mentally fit to operate a motor vehicle. Walang unsettled traffic violation, dapat ay nag-attend ng practical driving course mula sa LTO Drivers Education Center o sa isang LTO Accredited Driving School or LTO Accredited TESTA Training Center. Tapos na po yung mga araw na tinuturuan lang kayo sa tabi-tabi dyan. And of course, dapat pumasa sa Automated Theoretical Examination and Practical Driving Test ng LTO. Siyempre, kasama sa mga requirement, dapat kayong mag-submit ng medical certificate mula sa isang LTO accredited clinic. Unfortunately, alam naman po natin na hindi naman nakikita sa mga medical exam na yan kung talaga bang mentally fit, kung mainitin ba ang ulo ng driver na to, o kung may predisposition sa road rage. So, napaka-basic ng ating mga requirements para po makakuha ng lisensya. Attorney, issue sa pagkuha ng lisensya yung mga hindi dumadaan sa tamang proseso at nagbabayad lang sa fixer. Ano ba ang pwedeng kaharaping kaso kapag ganito ang ginawa mo? Naku, dati talaga laganap ang mga fixer sa mga kumuha ng mga lisensya. Many decades ago, I think, nung kumuha ako ng lisensya, parang pati yung sagot sa exam, ibinibigay or kung minsan, ako wala ng exam pa. Ganon din sa practical driving exam, wala ng exam dahil may nag-aareglo. Pero ever since then, actually, krimen na ngayon ang pag-aareglo o paggamit ng fixer dahil ginawa ng illegal ang fixer sa ilalim ng Republic Act 9485 na may anti-fixer provisions. Sa ilalim po ng batas na to, ang isang fixer, ito nga yung isang tao na nag-aareglo ng mga transaksyon sa mga government agencies for a fee or some other consideration. Maaaring empleyado din to, isang taong tagalabas na may kakilala sa loob. Yan naman ang palaging linya ng fixer, di po ba? Na may kakilala sa loob, kaya mabibilis ang papel o maaareglo ang lisensya kahit nakulang o walang requirements. Pero may criminal liability for fixers, hanggang 6 na taon po na kulong at may fine na hanggang 200,000 pesos. Kung may kasabwat sa loob na government employee, dagdag sa liabilidad na to, ang government employee may permanent disqualification pa from public service. So alam na natin, dapat po stricto po tayo. Hindi lang sa pagkuha ng lisensya, pero yung pag-drive, di ba? Yung pag may stop sign, yung yellow does not mean bilisan pa. Lahat ng mga yan. Anyway, bumalik kayo at mag-learn mula sa mga driving regulations natin. Mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.